So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, kagabi po, no, isa sa mga sumabog na balita is yung arrest warrant nga po kay Sara Diskaya. At sa asawa niya rin siguro, no? So, ngayon, ibig sabihin nun, ano na, it's official, no? Nakakulong na po ang mga Diskaya. Hindi na po sila naka-cite for contempt. Kulong na talaga sila. So ito yun eh. Sabi dito. Marcos, arrest warrant out versus Sara Diskaya. Ba't si Michael B naman ata to? Michael B ata. President Ferdinand Marcos Jr. announced on Thursday that a warrant of arrest had been issued on controversial public works contractor Sara Diskaya, formalizing her custody and detention in connection with an alleged anomalous flood control project. Ayan tayo eh. So, mga kababayan, no, alam niyo ko nung worries ko dito. Alam niyo naman kasi nakukwento ko sa inyo eh. Alam niyo ko nung worries ko dito. Hello po kay Virgie. Nagpapa-shoutout po siya. Alam niyo ko nung worries ko dito. Puta, baka saluin lahat ng mga Diskaya yung mga yung anomalya. Kasi hanggat wala pa tayong nakikitang senador o congressman na nakakulong, hindi po natin maiiwasan na mag-isip ng taong bayan. Well, tayo alam naman natin na tayo po talaga taga-suporta tayo ng presidente. Taga-suporta tayo ng presidente. Pero hindi natin maiiwasan na mag-isip yung mga tao na magtanong na bakit hanggang ngayon wala pa rin congressman at mga senador ang napapakulong. Ako kaya ko maghintay. Basta matuloy, kaya ko maghintay. Pero yung mga neutral, yung mga spectator lang, yung mga tao lang pakialam sa politika at mababalitaan na nakulong na ang mga Diskaya, hindi natin maiiwasan na magtanong sila kasi valid po yung question nila. Kasi tandaan po natin, hindi po ba tutupad ang isang scheme ng nakawan kung walang conspirator? Hindi po ako maniniwala, pati rin po kayo, hindi rin kayo maniniwala na makakapagnakaw yung mga yan nang sila lang, na ang mga Diskaya lang. Ano yan? Paano nakakuha ng budget yan? Siyempre may insertion yan. Di ba? May proponent po yan. Okay. Ngayon, alam nyo, sasaluin talaga ng mga Diskaya to lahat. Sa totoo lang. For example, ano yung demanda sa kanya? Kung bakit siya nakulong ngayon sa Davao Occidental, di ba? Tingnan ninyo Ito, sana ma-explain ko na maayos. Ang dami pong flood control ghost project po sa buong Pilipinas. So, for example, ang mga Diskaya nakakuha po ng proyekto sa Davao. Siyempre, sangkot na sila doon. Pero, ang proponent doon, taga Davao na congressman or senador. Ang problema, mayroon din pong proyekto ang mga Diskaya sa Bulacan. Pagsangkot sila doon, dawit din po sila doon. Ang kasabot nila doon, kung sino yung proponent sa Bulacan, district engineer man yan, senador o congressman. So, ibig sabihin nun, buong Pilipinas po, posibleng merong pananagutan ng mga Diskaya. Pero yung mga proponent, doon lang sila sa lugar nila. So, sasaluin lahat ng mga Diskaya to. Di ba? Kasi for example, ako yung congressman. Congressman ako ng Parañaque. Oo. Meron tayong project dito, Diskaya. Tayong dalawa, Ghost Project. Pag nakahulihan, kaming dalawa lang yun sa Parañaque ng mga Diskaya. Ang problema, ang mga Diskaya, may proyekto pa sa Davao. Ngayon, pag nahuli siya doon, ang problema niya, ang kasabot niya doon, taga Davao na. Yung proponent doon. Ako, wala na akong kinalaman doon. Sa Davao, kasi yung sa akin sa Parañaque lang. You get the point? Sinalo lahat ng Diskaya. Sila yung pinakamalaking contractor, di ba? Especially sa anomalous flood control. Ngayon na kinakatakot natin dito mga kababayan, at malamang valid naman yung reason natin dito. Na wag naman po sana na mangyari na ito po ay maging Napoles 2.0. Masaya tayo na napanagot ang mga Napoles. Pero hindi rin po tayo naging masaya na si Napoles lang po yung nakulong.
Kasi po, nung sinapolis lang po yung nakulong, i-trace more question, mas malaking question na, paano nangyari yung nakawan? O merong bogus na na NGO Sinapolis. So paano napagnako Sinapolis? Siyempre, merong kasabot na senador yan. May kasabot na congressman yan. Eh, ang problema, baka ganyan din po mangyari kayo sa mga Diskaya na wag naman po sana. So ngayon, nakita naman po natin no, na may 8 congressman na nga po na pinapakasuhan. 8 congressman na. Di ba? Tapos, sa mga senador, meron na pinangalanan, mga 5 ata, no? Mga 5. Pero wala pa rin pong arrest warrant hanggang ngayon, no? So sabihin na nga natin, no, sa panahon ni PBBM matupad yan, na mapakulong yung mga yan. Eh paano kapag sa susunod na administrasyon, iba na naman po yung presidente. Iba na naman po yung political will. Baka makalaya naman yung mga senador na yan na mapapakulong ni PBBM. Baka mabuswelto na naman yung mga congressman na yan. Di ba? Hello po kay Irene Eugenio. Good morning, Takero, and sa wife mo from UAE. Yan, hello po, no? So, at least you get my point, no? Tingin ko naman, gets nyo naman eh. Pero ito yung sinabi ni PBBM nung kagabi. Ano ba yan? Ito, sige. Magandang araw po sa inyo lahat. Meron lang po akong update tungkol sa iba't ibang kaso tungkol sa flood control na mga problema sa mga iba't ibang kontrata. Ipapabot ko po sa inyo na ang 96.5 million na Ghost Flood Project sa Davao Occidental, naglabas na ng warrant of arrest ang korte laban sa 10 pangunahing sangkot dito sa anomalyang ito. Ang mga akusado ay nahaharap sa kasong graft at malversation. Ito pong mga kasong ito, hindi po bailable ito. Hindi pwedeng bayaran ang kanilang para sila makalabas sa kulungan. Kabilang na po rito si Sara Diskaya na sa kasalukuyan ay nasa kustodiya ng NBI. Bukod dito, may 8 opisyal pa ng DPWH ang nagpahayag na kagustuhan nilang sumuko. Ito po ay patuloy namin ang gagawin at simula lang po ito at patuloy namin imbestigahan at kakasuhan lahat po ng may kinalaman sa mga iskandalo na nakikita natin sa mga flood control project. At titiyakin po natin na hindi lamang sila ay makakasuhan kundi maibalik ang pera ng ating mga binayad ng ating mga kababayan ay ibalik sa kaba ng ating budget. Ayan, okay. So, kita nyo, di ba? Si PBBM, pa magsalita, di na kailangan ng script. Ganun na kailangan natin ganun na kailangan natin salita. Yung natural, hindi na kailangan ng script. Hindi katulad ni Sarah, puta, birthday greetings na nga lang, binabasa pa. O ganyan lang, di ba? Straight to the point, may laman yung kada sinasabi. Di ba? Hindi katulad ni Sarah, di ba? Christmas greetings na nga lang, binabasa pa. Tanga talaga. Tanga. Oh. So, ito nga yung sinasabi natin na ba tayo? Yan, ito na nga, no? Okay. So, Sara Diskaya arrested over Davao Occidental Ghost Flood Control Project. So tandaan nyo ha, sa Davao Occidental pa lang ito ha. So yung pag-file pala ng kaso mga babayan per project. Ganun pala. Hindi yung in general sa ginawa mong crime, per project pala. Para mas tumbok. So ngayon, alam nyo, ito yung nangyari kahapon. Alam nyo to ha. Nung inaresto na po si Diskaya. Hello po kay Letreyes, no? Shout out mo daw. Makati Sense, especially ang mga seniors silang ay, thank you po, no? From Tagal Laguna, tsaka from Makati Sense. Tama ba? Na nanonood po sa atin. Thank you po, no? Yan. So ito yung video ni Diskaya, tingnan niyo. Happy, yes. Happy ba tayo?
Yes. So, happy talaga kami. Oo. Puta, sobrang yaman nito ni Diskaya. Alam nyo, kukwento ko lang, no? Mag-iingay na naman tayo. Magkikismis na naman tayo. Alam nyo, daming pera niyan ni Diskaya, mga kababayan. Daming pera niyan. Especially nung lumaban siya kay Vico Soto nung eleksyon. Daming pera niyan. Alam niyo offer sa akin yan? Hindi naman direkta na offer sa kanya, no? Na sila mismo umoffer sa akin. May offer sa akin yung ano niyan, yung Team Diskaya. Oo. Meron silang offer sa akin, 40,000 a month. Siraan ko lang daw po si Vico Soto. Tapos i-promote ko lang ang mga Diskaya. Oo. Pero hindi ko inano, hindi ko kinontent. Hindi ko tinanggap. Hindi ko tinanggap. 'Di ba? So, kaya totoo yun yung sinasabi ni Vico Soto na may mga vlogger dito na yung mga vlogger na nasa kalye, nasa kalsada na kino-cover ninyo ako pero yung bayad nyo nasa Diskaya. Totoo yun. Oo. So, grabe, umaapaw ang pera sa Pasig nung nung eleksyon. Talagang pinalawalan po talaga ni yan, ng mga Diskaya. Buting-buting nga kamo natalo eh. Buti kamo mga kababayan. Mas naniwala po yung mga taga-Pasig sa good governance nga po ni Vico Soto kaysa dito po sa perang pinakalat ni Diskaya. Sana po, sana po ganyan po ang buong Pilipinas, katulad po sa Pasig. Nag-iisip. No? Mas iniisip nila yung ginawang maganda ng isang politiko kasi doon sa perang pinamimigay ito yung eleksyon. Di ba? Binili yung Royce Rodal sa payong. Tawa nga ako doon eh. Happy, yes. Ma'am, sandali lang po. Sandali lang po, ma'am. Nakakulong ka talaga, men. Try another way. Try another way lang. Okay. Hello po kay Ma'am Cherry Marie from Singapore. Hello po, no? Oh, yan na. Anong kulay ba to? Yellow, no? Yellow orange? Anong kulay to, be? Yellow orange? Yellow, no? Yellow, no? Examine first. Oh, yan. Yan, okay, no? Di ba mayroon siyang yellow na t-shirt? Oo. Kapag ako, nag-guilty ako doon sa kaso kong cyber libel, susuot ko rin po yun. Kapag natulan pa akong guilty doon sa cyber libel na kinasa sa akin, susuot ko rin po yung yellow na damit na yun. Ala yan. Nagdimanda sa akin, tanga-tanga talaga. No? So, tignan nyo Okay. So, alam nyo, syempre, alam naman po natin, no, na ito. Ito yung ito yung isa sa mga concern ni Sara Diskaya bago po siya makulong. Ako, ayoko sana. Kasi, as everyone knows, my kids, they all have ADHD. Husband ko nasa Senate. Tapos ako makukulong. Ang hirap, hindi ko alam kung paano ang mga anak ko. Hindi ko talaga alam. Sorry. When honestly, mga babae, naawa ko sa mga anak, no? Totoo lang, naawa ko sa mga anak. May ADHD daw eh. Yung anak niyo ang main concern niyo po, ma'am, of course. Sobra concern ko mga anak ko. Kasi kung ano man ginagawa Martin Romualdez, makukulong din. O, demanda mo. O, pag may ebidensya, demanda mo, baka makulong. O. namin para sa mga anak na tapos biglang ihihiwalay ako sa mga anak ko. Yun yung pinakamahirap. Na mahiwalay sa mga anak.
So, We have a paging system. So, para tawagin yung mga anak ko kasi minsan ang hirap tumawagin. This is 3 floors up. So, pipindutin mo lang to. Tapos, i-announce na lang kung kakain na o hindi. Yan. So, bababa na yung mga yan. Sa bag, ano pala ang mga brands mo? All brands. I have all brands naman. So, pero saan ka sobrang medyo Medyo mahirap po talaga no, yung may kapag may anak ka may ADHD, medyo mahirap talaga. Kapag bata pa, no? Pero pag lumalaki na yung mga yan, medyo stable na yung mga yan. Oo. So ngayon, ang point ngayon natin dito, mga babayan, no? Ano pa bang nagpipigil sa mga diskaya para wag magsalita, para wag na mag-tell all? Marami pong alam ang mga diskaya, mga kababayan. Maraming alam yung mga yan. Alam po ni Diskaya kung paano umiikot yung scheme. Pero bakit ang tanong nga natin dito, bakit hindi siya nagsasalita? Bakit hindi siya sinasabi lahat? Ayun na pinakamalaking question natin dito eh. Kasi for example, mga kababayan, kung kayo makukulong kayo, papayag ba kayo na kayo lang? Di ba? Papayag ba kayo na kayo lang makukulong pag kayo nakulong? Siyempre, pag may kilala kayong alam nyo nakasabot dito, puta sama-sama tayo. Sama-sama tayo nagnakaw, ngayon mahuli ako, sama-sama rin tayo makukulong. Alam nyo, kung merong mang message na pwede kong sabihin sa mga diskaya, huwag po kayo maniwala kay Marcoleta. Si Marcoleta lang po talaga yung nagmamaniobra sa mga yan eh. Sa totoo lang eh. Kasi tingnan nyo the first place kasi mga kababayan, tingnan nyo to. Hingi ng aso ko eh. Visit time. Ayan no? Ito eh, kasi ito may talaga dito, may dito eh. May laki suspetsyo ko talaga dito eh. Soto Nixas Marcoleta's request for protection of Diskaya couple. Alam naman natin from the start mga kababayan, itong si Marcoleta, talagang todo protekta sa mga Diskaya ito. So alam naman po natin na hindi naman po gagawin ni Marcoleta yan dahil trip niya lang. Di ba? Hindi po gagawin ni Marcoleta yan na piliting ipasok ang mga Diskaya sa Witness Protection Program nang wala lang, trip ko lang, gusto ko lang. Di ba? Meron pong dahilan yan sa likod. So kung naman yung pinangako ni Marcoleta sa inyo mga Diskaya, huwag po maniniwala doon. Kasi po sa katayuan ng mga Diskaya, madali silang utuin ngayon. Kasi pwede sabihin ni Marcoleta na, ngayon, nakakulong kayo. Pag natapos naman si Bangag, makakalabas din kayo. Oh. Pwede sabihin ni, ni Marcoleta sa mga Diskaya yan eh. Madali pong utuin ng mga Diskaya ngayon. Kasi nga po, tandaan natin, di ba? Na sila ngayon eh, nasa sitwasyon silang desperado sila. Ang mali nga po ng mga Diskaya, kay Marcoleta sila nakikinig. Ginawa ko naman ang lahat. Pero ngayon lang yan. Kapag si Sara na naging presidente, akong bahala sa inyo. Niniwala kayo doon? Tandaan nyo, nakasuhan na kayo. Hindi po papayag yung judiciary natin na walang papapanagot dyan. Ngayon, pag hindi na si PBBM ang presidente, no? At kailangan merong managot, hindi pwedeng walang managot dyan, hindi pwedeng walang managot dyan. Masisira po yung judiciary natin. Alam po ng mga judges yan. Di ba kaya nga merong napakulong sa PIDAP eh, kasi pag wala napakulong sa PIDAP, mapapaya po yung judiciary natin. O ngayon, kapag natapos na po yung termino ni PBBM, at wala kayong tinurong senador at congressman, ngayon, para po hindi mapahiya ang judiciary, kayo lang ituturo ng mga yan. Kayo lang ituturo ng mga yan. Kayo lang ang madidiin dyan. Nakuha niyo yung point ko? Oh. Ang problema dito, kapag hindi kayo nagturo, hindi ba nadagdagan ng ebidensya laban sa mga senador at mga congressman?
Di ba? Oh. So yun mga kababayan, no? So kayo po, no, na masabi nyo nga po dito sa pag-aresto nga po sa mga Diskaya. Pero, di ba, anong nyo dito, no? Na ito si Marcoleta po talaga, no? Hindi ako naniniwalang wala lang eh. Di ba? Huwag kayo nakikinig dyan. No, I mean, kung sinabi man ni Marcoleta na maghintay mo na kayo ng 3 taon, makakalaya din kayo. O, di ba? Huwag po kayo maniwala doon. Kasi pag 3 taon wala kang tinuro, kayo lang madidiin. Malabang walang madiin dyan. Hindi pwedeng walang madiin dyan. So, dapat dito sama-sama kayo. Sama-sama kayo nagpakasarap nung kulungan, kayo lang. So yun mga babae, so kayo po, no, masabi nyo nga po dito sa content natin, no, so pa-comment na po sa baba at binabasa ko pong lahat yan. No. At syempre, yan po Steam Replay. So pa-like, pa-subscribe, hindi naman kalabisan, pa-share na po ng video po na to. Okay?